Magandang araw mga bata. Kumusta na kayo? Mabuti naman. Okay, mga batang grade 2 Matabat, welcome in our online class. Kumusta? Okay, children? Handa na ba kayong matuto? Okay, sa Filipino, pagtukoy at pagbibigay ng sanhi at bunga. Handa na ba kayo? Magaling! Ngayon mga bata, pag-aaralan natin ang sanhi at bunga. Ano ang sanhi at ano ang bunga? Isipin natin. Sanhi at bunga. Ang sanhi ay dahilan ng isang pangyayari. Ulitin nga natin. Ang sanhi ay dahilan ng isang pangyayari. Magaling mga bata. Ano naman ang bunga? Ang bunga ay kinalabasan o resulta ng isang pangyayari. Okay. Ulitin nga natin muli. Ang bunga ay kinalabasan o resulta ng isang pangyayari. Magaling. Ngayon, meron akong mga halimbawa dito mga bata. Makinig na mabuti ha? Sige. Halimbawa ng sanhi mga bata. Mahilig kumain ng candy si Donna. Dami ng mga candies, no? Ang bunga o resulta, kaya sumakit ang kanyang ngipin. Mahilig ba kayong kumain ng candy? Siyempre, pwede naman kumain ng candy mga bata. Ngunit huwag kakalimutang magsipilyo ng ngipin para ang ating mga ngipin ay maging malusog at malinis. Okay, children? Meron pa akong iba pang halimbawa. Pag sinabing sanhi, ano nga ba yon? Tama! Dahilan. Ang dahilan, madaming puno ang pinuputol sa kagubatan or yung mga illegal loggers, no? Tama kaya yun mga bata? Na madaming puno ang pinuputol sa kagubatan? Mali. Ano naman ang bunga or maaring resulta dahil sa madaming punong pinuputol sa kagubatan? Kaya madaling maubos ang mga puno. Kapag nga madaling maubos ang mga puno, wala na tayong gagamitin sa paggawa ng bahay, paggawa ng papel, paggawa ng mga mesa, ng mga silya. Di ba, children? Oo, di ba mga bata? Nakakalungkot, no? Okay, meron pa akong ilang pang halimbawa ng sanhi at bunga. Ito naman, ang bunga agad o resulta o kinalabasan. Matataas ang nakuhang marka ng magkakapatid. Wow! Gusto nyo ba magkaroon ng markang mataas? Or gradong mataas? Magaling! So ano naman ang sanhi? O dahilan? Bakit sila nakakuha ng matataas na marka? Dahil
nag-aaral sila ng mabuti. Siyempre mga bata, kapag kayo ay nag-aaral ng mabuti, ang magiging resulta niyan ay tataas ang mga makukuhang marka. Okay, laging tandaan mga bata ha? Ang bunga ay resulta o kinalabasan ng mga pangyayari at sanhi naman ay dahilan. Sumunod, meron pa akong halimbawa dito mga bata. Bunga, okay, bunga, resulta yan. O kinalabasan ng pangyayari. Halina't ating basahin. Tanghali nang gumising si Lito. Naku, napansin nyo, parang na-late na yata si Lito. Meron yata siyang gagawin. O kaya late na siya papunta sa school. Huli na siya. Okay, ano kaya yung sanhi? Ano kaya mga bata yung sanhi o dahilan? Bakit kaya tinanghali ng gising si Lito? Pag sinabing sanhi, ito ay mahusay. Ito ay dahilan. Dahil napuyat siya kapapanood ng TV o telebisyon. Kaya naman pala tanghali na siyang nagising kasi puyat siya. Okay, mga bata. Ngayon, dahil naintindihan na natin kung ano ang sanhi o yung dahilan at kung ano ang bunga o yung resulta o kinalabasan ng mga pangyayari, pag-ugnayin ang mga pangyayari upang mabuo ang pangungusap, isulat ang sagot sa sagutang papel. Okay, mga bata, bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang itong gawin. Galingan mga bata. A few moments later. O ayan na mga bata. Excited na ba kayong sagutan ng ating ginawang activity? Okay mga bata. Una, napagalitan si Arnel. Sa palagay nyo children, sa palagay nyo mga bata, bakit kaya napagalitan si Arnel? Ano kaya yung dahilan? Magaling! Dahil hindi siya sumunod sa habilin. O mga bata, tama ba yung ginawa ni Arnel? Yung hindi pagsunod sa habilin o utos ni nanay at tatay? Mali yun mga bata. So dapat marunong tayong sumunod. Okay, sa ikalawa naman, maraming bunga ang santol. Okay, ano kaya ang sagot dito? Ano kaya ang magiging bunga? Ayun, kaya naisipan nilang batuhin. Okay, ikatlo naman, tinamaan nila ng bato ang aso. Tama ba yun mga bata? Mali yun. Mali yung manakit ng mga hayop. So, tinamaan nila ng bato ang aso. Ano kaya ang nangyari? Ayun ang bunga. Kaya hinabol sila nito. O, ikaapat naman. Maagang gumising ang nanay. O, maagang gumising ang nanay. Ano kaya ang dahilan? Bakit maagang gumising ang nanay? Sa palagay nyo? Mahusay. Dahil pupunta sa palengke. Okay, ang ikalima naman. Ikalima. Bawal lumabas ang mga bata. Naku, mga bata ha, bawal lumabas. Ano kaya ang sagot? Ano kaya yung dahilan? Bakit bawal lumabas ang mga batang tulad mo? Ayun naman pala. Ang dahilan dahil laganap ang virus. So mga bata, dyan lamang kayo sa bahay ha. Bawal munang lumabas ang batang tulad mo. Okay, ngayon naman mga bata, ating punan ng angkop na salita ang talata upang mabuo ang diwa nito. Piliin ang sagot
mula sa loob ng kahon. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Okay mga bata, ang sanhi ay ang patlang. Ano ba ibig sabihin ng sanhi mga bata? Tama, dahilan. Ang sanhi ay ang dahilan ng isang pangyayari. Mahusay. At ang bunga ay ang patlang. Ano naman ang ibig sabihin ng bunga, mga bata? Magaling, kinalabasan, o resulta ng isang pangyayari. Mahalagang matukoy ang patlang ng sanhi at bunga. Ano kaya ang sagot, mga bata? Magaling, kaugnayan. So may kaugnayan ang sanhi at bunga. Makatutulong ito upang higit na... Anong sagot mga bata? Tama, maunawaan. Makakatulong ito upang higit na maunawaan ang bawat pangyayari. Okay mga bata, ulitin nating basahin ng sabay-sabay. Handa na ba kayo? Mahusay. Ang sanhi ay ang dahilan ng isang pangyayari at ang bunga ay ang kinalabasan o resulta ng isang pangyayari. Mahalagang matukoy ang kaugnayan ng sanhi at bunga. Makatutulong ito upang higit na maunawaan ang bawat pangyayari. Magaling mga bata! Ngayon, higit nyo nang nauunawaan ang ating pinag-aralan ngayong araw na ito tungkol sa sanhi at bunga. Mahusay! Ngayon naman mga bata, atin naman sagutan ang tayahin. Basahin at unawain ang bawat pangyayari. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Una, masipag at matyagang mag-aral si Nicole, kaya matataas ang kaniyang marka. Alin ang sanhi sa pangyayari? A. Masipag at matyaga si Nicole. B. Masipag at matyagang mag-aral si Nicole. O C. Mataas ang mga marka. Ano kaya ang sagot? Mahusay. Letter B. Mga bata, walang tigil ang pagbuhos ng malakas na ulan, kaya nagkaroon ng malawakang pagbaha. Alin ang tumutukoy sa bunga sa pangyayari? A. Nagkaroon ng malawakang pagbaha. B. Pagbuhos ng malakas na ulan. C. Walang tigil ang ulan. Ano kaya ang sagot mga bata? Okay, titik A. Nagkaroon ng malawakang pagbaha. Okay, ang ikatlo naman mga bata. Si Kyle ay hindi mahilig kumain ng masustansyang pagkain. Hotdog at fried chicken ang paborito niyang ulam. Kaya naman, siya ay may payat na pangangatawan. Alin ang tumutukoy sa sanhi ng pangyayari o dahilan? A. Ang paborito niya ay hotdog. B. Siya ay may payat na pangangatawan. O C. Wala siyang hilig kumain
ng masustansyang pagkain. Ano kaya ang sagot, mga bata? Tama! Titik C. Wala siyang hilig kumain ng masustansyang pagkain. Yun ang sanhi o dahilan. Sumunod naman, mga bata. Dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan, umapaw ang mga ilog at dam. Nagkaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa. Alin ang tumutukoy sa sanhi ng pangyayari o dahilan ng pangyayari? A. Nagkaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa. B. Umapaw ang dam at bumaha. O C. Walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Ano kaya ang sagot, mga bata? Isulat nyo na ang sagot. Ano ang sagot? Mahusay! Titik C. Walang tigil ang pagbuhos ng ulan. O ikalima naman. Ibinili ng nanay ng bagong sapatos si Daniel dahil ang ginagamit niya ay lumang-luma, kupas at may butas na. Alin ang tumutukoy sa bunga o resulta? Ano ba ibig sabihin ng bunga? Resulta o kinalabasan ng pangyayari. A. Ibinili ng nanay ng bagong sapatos si Daniel. B. Kupas at butas na ang sapatos. O titik C. Lumang-luma na ang kanyang sapatos. Ano kaya ang sagot, mga bata? Magaling! Titik A. Ibinili ng nanay ng bagong sapatos si Daniel. Ito ay ang bunga o resulta ng pangyayari. Mahusay, mga bata. Sino dito ang nakalima? Nakaapat? Nakatatlo? Siguro naman walang nakadalawa. Mahusay, wala ngang nakadalawa. Nakaisa? Wala rin. O zero? Wala rin. Mahusay, mga bata. Ipagpatuloy nyo ang magandang ugali sa pag-aaral. Mahusay. Ngayon, mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Laging tandaan, mga bata, ang edukasyon ang pinakamainam na puhunan upang masiguradong may patutunguhan. Galingan nyo, mga bata. Maraming salamat sa inyo, mga bata. Happy home learning! Ingat!